Pilipinas. May salang tiradyo sa Pilipinas. Usalagbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon mga kanutrisyon mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi at nagbabalik po ang inyong paborito at pinaka-aabangang programa. Siyempre tuwing Miyerkules ng hapon, ito lamang po yan ang One Nutrition, One Nation. Welcome po sa ating programa dahil ito na naman po masaya at exciting na episode ang aming inihanda para sa inyo po sa loob ng isang oras na talaga namang alam po kung siksik sa kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Ako po si Jomay Tonggol, ang iyong host ngayong hapon mula sa National Nutrition Council. Likas po sa ating mga Pinoy ang pagiging close-knit, ang pamilya. Kasama na rito ang ating mga lolo at lola, lalo na naging bahagi sila sa ating paglaki. Pero alam niyo ba, mga kanutrisyon, nakabilang sila sa tinatawag na vulnerable sector ng lipunan? Kung kaya naman talagang importante ang iba't ibang aspeto ng kanilang kalusugan at ang pagkakaroon, syempre, ng wastong nutrisyon. Kung kasama mo pa sina lolo at lola sa bahay, alam mo na hindi lang basta-basta yung paghahanda ng kanilang pagkain, no? Habang tumatanda kasi sila, mas tumataas ang pangangailangan nila sa ilang partikular na nutrients o sustansya. Nalilimitahan din ang mga bagay na maaari nilang gawin. Pero ano nga ba yung mga paraan upang matulungan natin silang manatiling strong and healthy? Ano nga ba ang sekreto para magkaroon ng long life ang ating older person? At upang bigyan tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan, inibitahan natin ang isang resource person na si Dr. Jose Leo Hiloca, board member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology, upang magbahagi ng dagdag na kaalaman. Abangan niyo po yan mamaya sa ating technical segment. Sa Flash Report segment naman natin, bibigyan tayo ng latest update sa isa sa ating 15 Nutriskwela Community Radio Stations sa bayan po ng Kawayan, Masbate, mula po sa Bicol Region. At syempre, hindi kompleto ang episode natin ngayong hapon kung wala po si One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Abinaldo para sa kanyang hatid na mainit na balita at isang katakam-takam na Recipe of the Week na naman po. So, paniguradong busog na naman po tayo sa episode natin ngayong hapon. Kaya huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation pagkatapos po ng ilang masustansyang paalaala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Muli nagbabalik ang One Nutrition, One Nation para po sa mga ulat pang nutrisyon. Narito po si One Nutrition Reporter CJ. Ano pa ang mainit na balitang hatid mo ngayon sa aming hapon? Magandang hapon, Ms. Jomay. Ginanap ang 17th Regional Congress ng Nutrition Action Officers ng Central Visayas sa pangunguna ng National Nutrition Council Region 7 at ng Central Visayas Association of Nutrition Action Officers noong September 16 sa Summit Galleria Hotel sa Cebu City. Dinaluhan ang nasabing event ng dating Provincial Nutrition Action Officer ng Davao del Sur at kasalukuyang Executive Director 4 ng National Nutrition Council, Assistant Secretary Dr. Azucena M. Dayanghira. Kabilang din sa mga dumalo ay ang mga provincial, city, municipal at barangay nutrition action officers kasama ang mga miyembro ng local nutrition committees sa rehiyon.
Layo ng naturang conference na bigyan diin ang gampanin ng mga Nutrition Action Officers sa rehiyon sa pagpapabuti ng nutrition situation sa kani-kanilang mga local governments. Ani ng Executive Director Dr. Dayang Hirang sa kanyang mensahe bilang keynote speaker, mahalaga ang gampanin ng mga local chief executives bilang chair ng Local Nutrition Committee upang masigurado na functional ang mga departamento na sumusuporta sa nutrisyon. Nagbigay hamon si Dr. Dayang Hirang sa Sevanao officers at members na suportahan ang 3N Nutrition Committee, Nutrition Office, and Nutrition Action Plan ng kani-kanilang local government upang patuloy na labanan ang malnutrisyon at makamit ang pagkakaroon ng nutrition resilience. At yan, Ms. Jomay, ang aking dalang balita. Salamat, One Nutrition Reporter CJ, sa hatid mong balita. Diyan lamang kayo mga kanutisyon dahil susunod na po ang technical segment matapos po ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapa-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Kasama niyo pa rin kami dito sa One Nutrition, One Nation. Pagamat maliit na maituturing ang bilang ng ating senior citizen kumpara sa total na bilang ng populasyon, hindi dapat makaligtaan kung ano ang tamang pangangalaga sa kanila. Kaya naman ngayong hapon, pag-usapan natin kung ano ba ang dapat at hindi dapat para sa mga senior citizen upang sila po ay manatiling malakas at masigla. Upang bigyan tayo ng tips at informasyon, nasa kabilang linya po si Dr. Jose Leo Loca. Siya po ay isang board member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology. Magandang hapon, Doc Leo, and welcome po sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, so Doc, umpisahan na po natin ang ating kwentuhan tungkol sa ating mga lolo at lola. Sino-sino po ba yung kabilang sa tinatawag natin older persons at bakit sila tinagurian na vulnerable group? Yung senior citizens na sinasabi natin ay yung mga taong nakaabot ng edad 60 years old pataas. So pag 60 years old ka na, senior citizen na. Yun yung nagkakaroon ng mga senior citizens ID. Sabing vulnerable kasi katulad ng mga bata, ano na sila, kumbaga prone na sila sa infections, maraming mga sakit dahil dahil sa pagtanda, nagkakasakit sila. So, yun yung reason na bakit tinatawag silang vulnerable. Doc Leo, ano po ba yung mga pagbabago, yung changes na nagaganap habang tumatanda po ang isang tao? Actually, simula edad 30, meron ng pagbabago sa ating katawan. So, pagdating natin ng edad 60, so senior citizens na tayo. So, from head to foot, sa feet. So, ano na, di ba? Malabo na yung mata, medyo may pandinig, nahirapan, actually, yung sa ngipin nasisira, so nahirapan ng umuya, lumunok, nagkakaroon din problema sa baga, sa bituka, hindi na maganda yung panunaw, sa pag-digest. So, common din sa kanila yung nagkakaroon ng constipation, either constipation or nahirapan, nagkakaroon din ng diarrhea. Ano? So, sa buto, nagkakaroon ng pagkarupok ng buto. So, yun yung mga common changes. Yun. Physically, sa outside appearance, pumuputi or nagiging gray yung buhok, kumukulot yung ating mga balat. Okay. So, dun sa mga nabanggit nyo dyan, Doc Leo,
nakuha ko na yung pagkakaroon ng yung pagiging brittle na yung buto and kasama na yung ngipin, di ba? Parang nawawala din kasi yung calcium, nadideplete po ba? Tama po ba yun, Dok? Ganong edad, unti-unti nang nadideplete yung calcium? Calcium. So yun nga. Actually, sa may tinatawag tayo na sakit, yung osteoporosis. Actually, hindi yung sakit sa tanda. Simula yun sa pagbata. Kahit bata ka, pwede ka rin hindi maganda yung pag-develop ng buto or pagkaroon ng yung metabolism ng buto natin. Bone resorption and deposition. So, nagkakaroon ng problema sa ating buto. Nagkakaroon ng osteoporosis. Pero, medyo nagmanifest pag yun pag medyo matanda na, pag saka yun yung, di ba, yung ngipin natin, hindi tayo naging maalaga, so mas maraming nabubunutan or nasisira. So yun, Doc, pwede maging risk factor ng parang hadlang siya o maging challenge siya para makaroon ng wastong nutrisyon. Kasi di ba nabanggit ninyo, yung nga hindi talagaan ngipin. So paano pag hindi na makakuya? Kaya mas maganda na tutukan habang tumatanda as we grow, habang maaga pa hanggang sa yung oral health natin. So dapat lagi rin tayong magpapatingin sa dentista, hindi lang kung may sira yung ngipin, para at least maagapan siyang check up, tapos hindi lagi yung munot. So kung medyo wala ngipin, kaya minsan nag-ano din, yung last resort natin nagpapapustiso. Ang problema sa aging, pagtatanda, minsan yung gilagid natin nagkakaroon din ng problema. Kaya hindi may time na hindi maganda ang pag-fit ng pustiso sa gilagid kasi masakit. Kaya yung ibang matanda, mas preferred nilang hindi gumamit ng pustiso. So, yun yung magiging factor na hindi na maganda yung pagmuya, ng pagkain. Na nagre-resulta nga po sa hindi magandang nutrisyon. Ay, Dok, paano natin masasabi or matutukoy kung nakakaranas na po na tinatawag natin malnutrition yung isang older person? Ano po ba yung sintomas o yung mga senyales na malnourished na sila? Oo. So, ang ano dyan is, siyempre, di ba, kung medyo malusog, alam mo naman, medyo mataba siya, halimbawa, or actually, yung gauge is yung biglang baba ng timbang. At least 10 kilos over a month or 3 months, delikado yun. So, mga reklamo nila, biglang lumuwag sila sa pantalon, lumuwag sila sa damit nila. And then, manotice naman ng mga mag-anak o ng pasyente na biglang hindi na maganda yung pangkain, nawalan ng gana ng pagkain. So, yun yung mga warning signs na nagkakaroon ng malnutrition. Kaya Doc, dapat talaga natutukan yung kinakain ng ating mga older persons. Bakit ba natin kailangan tutukan yung kanilang kinakain, yung quality, tsaka yung quantity na tinatawag natin? Ayun kasi, yun nga, nabanggit natin una na vulnerable. Ibig sabihin, hindi na yung kalakasan na tulad natin, medyo bata-bata pa, malakas pa yung ating resistensya. So, dapat yung good or appropriate diet talaga. So, balanced diet pa rin ang kailangan. Balanced diet pa rin. Ibig sabihin, andyan pa rin yung grow, glow, tsaka carbohydrates, proteins natin sa karne, tapos yung mga gulay, prutas. So, yun ang balanced diet. At saka, Doc, opo. Tutukan kasi yun nga, tingnan natin kung hindi lang natin sabihin na, ubusin mo itong isang pinggang pagkain. Tingnan mo kasi kung balance nga laman ng pinggan na pagkain. Tsaka, yun nga, evaluate kung yun pala, nahirapan na palang umuya, nahirapan
Saka yung isang factor gusto ko idagdag, ang pagkain ay isang social activity. So mas magandang may kasabay, may kasama siya sa tuwing pagkain. Hindi pwedeng lagyan mo ng pagkain sa tabi lang tapos kumain lang siya mag-isa. So, yun ang isang tip para mapaano din siya. Mas medyo ganun kumain. Tsaka may kakwentuhan, no? Parang di naman masyadong sad ang ating mga lolo't lola sa pagkain kung di kailangan. Gusto ko yung sinabi ni Doc na it's a social, social event, no? Social something sa ating social activity siya. So, halimbawa, kasama yung anak, dapat kasama yung asawa sa pagkain. Doc, ano ba yung mga tinatawag nating pangunahin na nutritional needs ng ating mga seniors? Kasi kanina nabanggit nyo na yung carbohydrates, proteins, tsaka vitamins and minerals. Meron bang kailangan pang dagdagan or bawasan na mga nutritional needs ng ating mga seniors? So yung basic requirements na-discuss nga, nutrition, carbohydrates, proteins. Yun, yung mga micronutrients yun sa mga vitamins natin nakukuha. Kaya kailangan din nila inumin yun, yung mga calcium, vitamin B complex, vitamin C. Ngayon may combination ng vitamin C and zinc para yung infection. Kasi sabi natin prone sila sa infection. So, i-prevent natin yun. So, kailangan nila i-improve yung immune system. Yun yung mga kailangan na inumin nila extra pa dun sa kinakain. Kasi, yun nga, may mga factors kasi na consider hindi na maganda yung kanilang oral health. Masakit yung ngipin, kulang ng ngipin, medyo nahirapan lumunok dahil sa, yun nga, kung halimbawa may na-stroke na yung patient, nagkaroon ng Parkinson's disease. So, yun yung mga itingnan natin na ang gulo bakit nagkakaroon ng malnutrition. Dok, nabanggit nyo kanina yung B-complex. Para saan po ba daw yung B-complex? Ano po daw ba yung nagagawa ng B-complex sa ating mga seniors? Para saan daw ba yun? Yung B-complex kasi, kailangan yun sa mga nerves natin. Like yung vitamin B12, sa conduction ng... Kaya di ba, yun, earlier, ibig sabihin, nakakalimot sila. So, part yun ng treatment natin na mabigyan sila ng vitamin B complex para dun sa magandang memory. Doc, meron po ba kayo masasuggest na mga interventions, no? Para mga tips din po, no? Kanina nabanggit niyo na kasi about sa pag-prepare ng pagkain ng ating mga seniors ay tignan din yung consistency, no, nung kinakain nila kasi nga baka masyadong matigas o masyado namang malambot yung kinakain nila. Aside from that, meron pa po ba kayong mga tips or na pwedeng i-suggest na mga interventions para matiyak po na wasto yung pagkain ng ating mga older persons? Aside na rin po doon, Doc, doon sa nabanggit nyo na samahan sila sa pagkain. Mayroon pa po bang mga ibang interventions, Doc? So, sa mga ibang cases talaga na talagang nahihirapan na lumunok, pwede naman i-blend yung food kasi yung tama kayo dahil sa kulang na ngipin or walang ngipin, mahirap mumuya yung matitigas. So, dapat medyo matapos yung pagkain. So, sa extreme cases, mas maganda din na i-blenderize yung food para osteurize, para yun nga, medyo higupin na lang nila. Or yung lugaw, mga ganun. Doc, what about merienda? Pwede pa rin ba silang mag-merienda? Umaga or hapon? Or pwedeng midnight snack? Pwede din. Actually, advisable din yan. Parang
as Filipinos, sanay naman tayo ng natin na may snack sa umaga, may merienda sa hapon. Pwede naman yun. Mas ideal kasi kung hindi ko alam sa mga liblib na lugar. Kung meron kasing barangay health nutritionist or yun yung maganda kasi na matingnan din sila ng matingnan sa ng mga nutritionist, makompute yung caloric requirement nila. Para ma-check kasi hindi naman pwedeng kung ano dyan, kain ng kain, di ba? So, dapat na ideally, nako-compute natin yun. So, kilos niya, kung ilang kilos siya, i-multiply mo sa 30, yun yung total calories dapat na consume niya sa isang araw. Pero yun nga, tama si Doc. Kailangan talaga ang tamang tao, no? Isang professional na dapat tumulong sa atin na mag-compute ng caloric requirement at paano yun i-divide ng carbohydrates, protein, fats, and pati yung ating mga micronutrients ay yung isang registered nutritionist dietitians, no? Tama yun, Doc, ano? So, simula pa lang po yan, no? Pero marami na agad tayong natutunan tungkol po sa pagpapanatili ng wastong nutrisyon ng ating mga senior citizen. At itutuloy po natin ang mahalagang talakayan na ito. Kasama pa rin po si Dr. Hiloca sa pagbabalik po ng One Nutrition, One Nation. Pang-10 kumain, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Kasama pa rin natin si Dr. Jose Leo Hiloca. Siya po ay isang board member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology upang ipagpatuloy po natin ang ating usapan ng wastong nutrisyon nila lolo at lola. Ayan, in general, Doc, no, kanina may nabanggit na tayo about yung sa carbohydrates, sa protein, sa fats, vitamins, minerals na dapat ay present, no, sa diet ng ating mga lolo at lola. Ano-ano ba dapat yung kinakain ng ating mga lolo at lola? Pwede pa rin ba sila sa mga tinatawag nating sa crispy pata, sa mga liempo? Pwede pa rin ba sila sa mga ganon, Doc? Yung masasarap? Ako kasi, medyo mabait ako sa pasyente ko. So, walang bawat. Walang bawat, pero bawas lang talaga. So, halimbawa, mahilig sa crispy pata, mahilig sa lechon. So, hindi na dapat ganun kadami. So, konti lang. Pwede. Pero kung talagang may absolute contraindication, halimbawa, na-bypass na-stroke na, so, bawal na siguro yung masyadong matatabang pagkain. Diba? Sobrang taas ng blood sugar niya. So, siyempre, iwasan natin yung masyadong matatamis na pagkain. Cake, ice cream, mga soft drinks, iwasan na natin. So, yun yung mga dapat limitahan din, Doc, ano, yung matatamis. Maalat, Doc. Ano ba yung usually na maalat na dapat iwasan? Di ba, ang hilig natin magsawsawan, toyo, pati... Opo. Kung ganun. From time to time, siguro, pwede. So, ibig sabihin, yun nga, sabi ko, hindi ako yung parang bawal na bawal. So, pwede lang bawas para hindi rin kidneys natin, di taas yung blood pressure. So, ganun lang. Konting alalay lang. Kasi, kung titingnan mo rin kasi, kung sabihin bawal po yung ganito, bawal yung ganyan, wala na silang option. So, di ba, pang intake nila, so mawala na sila ng, lalo pag walang ganang kumain. So, medyo from time to time, pwede natin i-offer yung mga ganung klaseng pagkain. Konti lang. So, okay. So, di ba, narinig niyo mga kanutrisyon na
walang bawal na kainin ng ating mga senior citizen. Pero kailangan lang pong bawasan or limitahan, lalo na nga po yung sinasabi kanina pa ni Doc, bawal yung, or limitahan natin yung maaalat, yung matatamis, at yung mamamantika or yung matataba, especially kapag meron ng mga sakit-sakit ang ating mga inaalaga ang lolo at lola. Doc, kanina nabanggit na pag-usapan rin natin about sa mga vitamins and minerals. Sa vitamins po, Doc, nabanggit nila kanina ay vitamin C, no? Kasi nga yung sa immunity natin. Yung, tsaka vitamin B complex. Ang vitamin, ano ba? A, vitamin D, vitamin E, ang dami vitamin K. Kailangan pa rin ba nila yung Doc na nandun sa diet nila? Or pwede rin bang mag-supplement, Doc? Kung nasa diet, actually yung mga gulay natin, rich yun sa vitamins. Kaso lang nga, di ba, may mga instances na nahihirapan na silang kumain or minsan sa pagluto. So, pwede po. Yun yung mga hindi lang nabanggit kanina. Pero kailangan pa rin yung ganung vitamins. A, C, E, K, ganun. Yung sa minerals naman, Doc, kanina nabanggit na natin. Calcium. Saka yung zinc. Kasi yung zinc talagang pinapartner na rin nga po natin sa vitamin C. May iba pa po bang mineral na dapat nandyan lagi sa diet ng ating mga lolo't lola? Na kailangan talaga nila. Traces ng calcium. Yun. So, potassium sa salt na kukuha natin yan. Potassium sa saging. Pwede. Trace. Pwede naman. Iron. Oo. Doc, bakit kailangan ng potassium tsaka ng sodium? Kasi ba kasi yung sabi natin, limitahan yung mga alat. Bakit ang sodium kailangan pa rin nila tsaka potassium? Kung kung minsan medyo mababa yung level. So, minsan may case na kami dahil ni-restrict nila ang sodium, parang nagkaroon pa ng complication sa pasyente. Kaya, yun nga, general natin, hindi siya bawal na bawal. So, in moderation lang. Pwede po. And then, Doc, kanina, would you recommend na mag-supplement ang ating mga like vitamins or mineral supplements, ang ating mga nagkakaedad na kababayan, especially kung hindi po sapat yung nakukuha sa diet? Kinakain nilang pagkain. Dahil nakasakit. Yun nga, tingnan natin yung dentures, yung oral health niya. Dami ng sirang ngipin, or nahirapan lumanok. Kumbaga, hindi na yung normal na food intake. Yun yung mga tao or pasyenteng kailangan talaga natin magbigay ng supplements. Okay. So, yun. Malinaw po yun mga ka-nutrition yung tungkol po sa pagbibigay ng mga vitamin at mineral supplements sa ating mga senior, sa ating na parte po ng ating pamilya. May mga ilan po, Doc, na sa ating mga nakatatanda na hindi na kaya mamalengke at saka syempre yung magluto para sa sarili nila, sarili nilang pagkain. So ano po yung ating maipapayo o tips sa ating mga relatives, yung mga kamag-anak o yung mga caregivers ng isang may edad na? So yun, syempre hindi na sila personal. Sabihin, because of a very advanced age, because may mga karamdaman na, di ba? Sabi natin na stroke or na baldado, halimbawa. So yun yung role ng mga kamag-anak para ipagluto na yung nanay, tatay nila, lolo, lola nila. So, yun. Check lang na balance yung pagkain. So, pwede naman siyang i-ready. Maganda nga yung, yung approach na parang naka-menu siya per day. Diba yung nakaset, parang naka-plan na yung pagkain. Kasi importante din yung kahit hindi sa hotel. Diba, alam mo, pag nakakapunta ka sa restaurant, sa hotel,
yung food preparation is important. Parang yung plating, yung preserve. Plating, di ba? Nasabi mo, consistency. So, hindi siya matigas. So, maganda yung pagka-present. Kulay, maganda. So, parang na kumain. Kasi, bigyan mo na isang 3 cups ng rice, tapos sabawan mo. Yung parang ganun. So, hindi siya encouraging na kumain ng ganun. So, parang kahit konti lang, tapos maganda yung pagkakalagay ng gulay, ulam, gano'n. So, kaka-encourage sa pasyente yung kumain. Tsaka Doc, agree ako doon sa sinabi niyo na yung tips sa ating mga pamilya o yung mga caregivers na magkaroon ng parang menu planning para nang sa gayon, matitipid din nila yung kanilang budget. Kasi syempre hindi naman porket meron tayong mga senior citizens sa ating pamilya ay dapat nakaseparate na talaga yung menu nila. Pwede pa rin kasama sila doon sa family pot na tinatawag natin. Pero yun nga, maganda talaga na napabudget natin, na paplano natin, let's say for 1 week or for 2 weeks yung ating mga lulutuin, para nang sa gayon nga ay budget friendly. Tsaka makikita natin kung balanse ba siya or may variety yung i-offer nating ulam or pagkain nga sa ating mga senior citizen. Doc, lipat naman tayo sa exercise. Pwede pa ba sila lolo at lola mag-exercise? And ano po ba yung appropriate or yung angkop na exercise or kahit sabihin na natin physical activity, na matatawag din natin age-friendly para po sa kanila? Yung best exercise kasi yung lalakad. Tapos, pwede stationary bike, pwedeng gamitin. Pwede nakaupo pero may use ng TheraBand. Yung konting stretches, pwede na yon. Or kung nakahiga, pwedeng nakahiga yung pasyente, tapos bibisikleta sa hangin, pwedeng ganon. Or pwedeng upper extremities naman, parang suntok-suntok. Basta nagagalaw yung joints and muscles, exercise na yon. Tapos, isang tip din ako, yung kung nagagawa pa nila yung Zumba, medyo malalakas, good exercise yun. Tai Chi is okay. May isa din, yung upo, tas tatayo, upo, tatayo. Exercise yun sa lower extremities. Kung merong maliliit na weights, dumbbells, so pwede nilang gawin yun for the upper extremities. Kung walang dumbbells, Doc, pwede ba yung bote ng water bottle? Oo, pwede rin yun kasi weights, So, lagyan mo ng yung isang bote ng soft drinks tapos i-weight para sa biceps mo or triceps. Pwede yun while being seated. Nakaupo lang para hindi rin sila So, ayan. Maraming salamat, Dr. Leo Hiloca, para po sa inyong oras at sa napakaraming impormasyon po na nabahagi mo sa amin. Pero bago tayo magtapos, bago ka namin pakawalan, Doc Hiloca, Doc Leo, meron po ba kayong panghuling mensahe pa sa ating mga kanutrisyon na nakikinig po mula Batanes hanggang Tawi-Tawi? Nutrisyon, kailangan talaga natin pagtuunan yun. Kasi once na bumitaw tayo yung mga pasyente natin, hindi na masyadong kumakain, mga 2 araw hindi kumain, mas malala nung nangyari. Minsan, yun yung cause talaga ng pagkamatay kasi prone sila sa infection. So, kailangan natin, aside sa nutrition, yung bakuna para sa pneumonia, gano'n. So, kailangan lang adequate na imbalanced diet. Tapos, tulog din. Kumbaga, healthy living. Ganun. Thank you po again, Doc Leo. And sa susunod po, sana makaulit-uli kami sa Philippine Society of Geriatrics and Gerontology. At yan po, yung pong napakinggan ng aking pong panayam kay Dr. Jose Leo Hiloca,
board member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology. At dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation para po magbigay daan sa ilang pong masustansyang paalaala. Walang mintis ang pagpapa-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin kayo sa One Nutrition, One Nation ng National Nutrition Council na napapakinggan po sa 50 community radio stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ngayon po ay makikibalita naman tayo sa isa nating community radio stations mula po sa Bicol Region. Kasama natin ngayong hapon si Station Manager Fel Simonares ng Radyo Kahamugaway 106.5 FM mula po sa bayan ng Kawayan, Masbate. Masustansyang hapon, SM Phil, at welcome po sa One Nutrition, One Nation. Ayun, isa pong masustansyang hapon po sa One Nation, One Nutrition, One Nation program, and of course sa lahat po ng tagapakinig, no? Ng syempre yung mga avid listeners natin, ng lahat po ng radio station ng National Nutrition Council at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Kahamugaway DWNC 106.5 FM. Yes. Sir Fel, umpisahan na po natin ang ating kwentuhan. Kamusta na po ba kayo? Ano po ba kalagayan ngayon ng bayan ng Kawayan sa gitna po ng pandemya pa rin na naranasan natin ngayon? Yes, ma'am. Sa ngayon, ma'am, balikan natin, ma'am, yung mga nakaraan, no? Simula nung pandemic, ng kasagsagan talaga ng pagdami ng kaso. Kasama din ang bayan ng Kawayan, dito po sa ikatlong distrito sa lalawigan ng Masbate, na tinamaan din, no, ng nagkaroon din ng maraming kaso. Kaso nga lang, dahilan po sa malaking tulong po ng ating radio station, na ipaparating po natin yung tamang impormasyon, na itutuwid natin yung mga kumakalat na mga fake news. Kung kaya po, madali po nating na-contain, ma'am, yung pagkalat ng virus. No? At the same time, yung ating mga municipal officials, headed by our municipal mayor, Honorable Edgar S. Condor, talagang tinututukan po, ma'am, yung lahat po ng mga programa na may relasyon, no, o related po sa fight natin o sa laban natin against COVID-19. So hanggang sa kasalukuyan po, patuloy pa rin natin, no, na nagiging naging advocate, no, para po sa pagsulong, no, ng tamang impormasyon. Hindi lamang po, ma'am, nakasentro tayo ngayon doon kasi sa dati sa original natin na kasunduan sa MOA, parang nakakuan tayo doon sa nutrisyon. Pero ngayon sinabayan natin, halos mas malawak, ma'am, ang coverage ng radio station natin dito sa Kawayan, kundi nasaklaw lahat, ma'am, ng programa ng Department of Health at ng ibang ahensya ng gobyerno. Kung kaya po, ma'am, masasabi po namin, no, we're very, very proud, no, na ang bayan ng Kawayan sa ngayon is isa pong masustansyang, isa pong progresibong bayan dito po sa ikatlong distrito ng lalawigan ng Masbate. That's good. That's good to know, and congratulations, Sir Fel. So bukod po dyan, Sir Fel, ano pa po ba yung mga radio programs na kasalukuyan po ay napapakinggan, no, sa Radyo Kahamugaway 106.5 FM na talaga naman po, I'm very sure po na naghahatid po ng tamang impormasyon tungkol po sa usapin ng nutrisyon? Opo, ma'am. Ang dito po sa amin, ma'am, talagang yung mga programa natin, yung may mga regular schedule tayo, lalo na itong pinaka
pinakababantayan po ng ating mga kababayang Kawayanons yung One Nutrition, One Nation mula every Wednesday, no? Alas 3 pa alas 4 ng hapon at sa Sabado naman alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga yung katumbas ay biyaya. Tapos yung isa po, yung DZRH Radyo mo sa nutrisyon, ganun din po, no? Ating ini-ere. Tapos yung mga ipinadala pong mga materials po ng National Nutrition Council, lahat po ay ini-ere po natin. Maliban po doon sa mga regular programs natin, katulad po ng programa ko na serbisyo publiko, doon naibabahagi po natin ang mga programa ng ating pamahalaan, particular na po sa Department of Health, sa nutrisyon, sa COVID-19 response. Lahat po na-covered na po natin dito sa ating programa ng serbisyo publiko. Meron din po tayong programa sa mga senior citizen, no? Meron din po tayong programa sa mga senior citizen at meron din po tayo, meron tayong kapartner dito yung DepEd, no? So meron silang radyo eskwela, no? Kung saan marami na tayo pong natanggap na mga appreciation, mga certificate of appreciation na naging partner po ang Radyo Kahamugawa. And of course, yung DSWD, no? Naging partner po din natin yung DSWD, yung Bureau of Fire Protection, of course, no? Andito lang sa tabi namin, ma'am, no? ng aming himpilan, and of course the Philippine National Police at iba pa pong ahensya ng gobyerno, yung Commission on Election, lalo na yung napapalapit na barangay and SK election. So lahat, ma'am, na kailangan natin na ipaalam po sa mga mamamayan dito sa bayan ng Kawayan ay ginagawan po natin ng paraan para may connect natin ito sa mga ahensya ng gobyerno dito po sa lokalidad ng Kawayan, no? I'm sure talagang hitik na hitik yung ating program, yung tinatawag natin program PI ng ating radio station, no, sa napakagandang line-up ng ating mga radio programs at nakita naman natin, narinig natin na talagang multi-sectoral, ano, Sir Fel, no? Yes. May pang yes, ma'am. May pang kapulisan, may pang may pambata, ayan. Kasi nga, yan, opo, ma'am. No? So talagang lahat ng age groups ay talaga namang natatalakay, no? At nabibigyan talaga ng suporta at servisyo ng ating radio station. Kaya Sir Fel, ano po ba yung mga usual o yung mga common feedback na nare-receive ninyo mula sa inyong mga masugid na listeners o yung mga fans ninyo, at meron po ba sila talaga itinatangik na programa o yung talagang palagi nilang sinusubaybayan? Opo, ma'am. Actually, ma'am, no, halos hindi naman, ma'am, sa nagkukuhan tayo, ma'am, ha, nagbubuhat ng sariling nagbabangko. Yung programa natin, ma'am, yung serbisyo publiko, yung dahil nga halos napapaloob na siya lahat, meron siyang balitaan, talakayan, tapos yung sa health, tapos yung sa mga development sa local government units, lahat po ng sektor, yung mga fisher folks natin, mga farmers, halos lahat po natatalakay, kaya na binabantayan po nila. So meron din po sa every Saturday yung programang Daganasan, no, na tinututukan din ng buong mamamayan ng Kawayan dahil nga sa mga pakwelan nito sa mga listeners natin. Kaya nakakatulong ito. Pambawas stress kasi. Sir Fel, ito na po ang ating last na tanong, no, bago namin kayo pakawalan, no. Ano po ba yung mga line-up pa ng mga activities o plano po ng LGU para po sa ating Nutriskwela radio station sa inyong bayan? Opo. Yun po, ma'am. Maraming salamat po sa katanungan yan. Una, ma'am, ayun, ang plano, ma'am, ng local government unit ng Kawayan dito po sa program, dito po sa ating radio station, mas mapalaki pa po yung, kasi kung makikita niyo, ma'am,
medyo maliit po yung studio natin. Oo, so mas gusto ni Mayor na medyo mas malaki, malapad. At yung plano niya na mas ma-upgrade pa po yung ating transmitter. Ikalawa po, yun sa technical side po yun ang plano ni Mayor. Kaya nga sabi niya, kung kailangan yung pondo natin para sa Radyo Kahamugaway, ilabas natin para lang mas gumanda pa yung radio station natin at mas malawak pa ang marating ng ating mga programa. Tapos ikalawa ma'am, itong taong ito or siguro by December, maghihikayat dahil nga po ma'am bumalik na yung face-to-face classes, no? So, maghihikayat po kami ma'am sa lahat po ma'am na meron kasi kami dito ma'am college ma'am, no? DBSM Scott College, Kawayan Municipal Campus. Mag-i-invite po kami ma'am ng mga students, no? Na magkaroon din sila ng programa oras, no? Kasi tapos yung DBSM Scott College dito sa Kawayan is more on agriculture. Maganda po yan. So alam mo naman, pag agriculture ma'am, connected doon sa atin sa nutrition. Yes, tama po. Opo, pag nakaproduce tayo ng maraming gulay, yun, maraming produktong agrikultura, so yun, isa yan sa mga makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan. So hihikayatin ko ma'am yung iba pang sektor na magkaroon po sila ng oras at panahon para magkaroon sila ng programa. Lahat po ma'am, gagawin po namin para mas dumami pa ang magkakaroon po dito ng programa sa Radyo Kahamugaway. At the same time, makatulong din kami para hindi lang kami ang nagbabahagi ng mga impormasyon, dapat po sektoral. So ibig sabihin, bawat sektor dapat may mga kanya-kanyang listener at may mga kanya-kanyang anchor. So yun po ma'am, yun ang isa sa mga plano ni Mayor. Mayor napaka-exciting po, no, para sa part din po ng NNC na marinig po na marami pa kayong plano para kumbaga mas maging nutrition sensitive pa, no, yung ating at ma-include talaga yung iba pang sektor ng ating diyan sa bayan po ng Kawayan po diyan sa Masbate. So exciting months ahead, no, sa Radyo Kahamugaway. And good luck po, and sana nga po ay matuloy, no? Matuloy yung pirmahan po ng ating memorandum of understanding or mga memorandum of agreement between the various sectors na naka-line up ninyong maging partner dyan po sa ating mahal na Nutrizuela Radio Station. So, thank you, SM Phil. And meron pa po ba kayong panghuling mensahe para sa ating mga kanutrisyon or sa ating mga fans, yun, especially dyan po sa ating bayan? Yes, again, no, maraming salamat po. Una sa National Nutrition Council sa patuloy po na pagbibigay ninyo ng pagkakataon na may sa publiko ang maibigay ang tamang impormasyon na may kaugnayan po sa health, nutrition at sa development dito po sa local government unit ng Kawayan. At syempre din po nagpapasalamat din po kami sa aming butihing mayor, no, na si Mayor Edgar Bebot S. Condor sa buong suporta nito sa Radyo Kahamugaway, no, kung saan malaking tulong po ito sa mga kababayan naming Kawayanon. And of course, ikatlo po, nagpapasalamat din po kami sa suporta po ng Legislative Department headed by our Municipal Vice Mayor, Vice Mayor Esther Condor Binsol. Kasama na po yung mga sangguniang bayan sa pagtulong na malagyan yung Radyo Kahamugaway ng pondo para halimbawa nung nangyaring anniversary namin, may nagamit kami na pamimigay, no, sa mga kababayan natin ng mga listeners na mabigyan sila ng mga bigas at mga pangangailangan nila. Kahit sa ganung paraan, ang Radyo Kahamugaway po ay hanggang sa susunod pa mga taon na ibibigay ng National Nutrition Council ay maglilingkod po sa buong sambayanan sa mamamayan ng bayan ng Kawayan. So andito lang po kami, tutulong sa pagbahatid, pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan.
Well, very well said, SM Fel. And again, maraming salamat, Sir Fel, and of course, kay ating butihing Mayor Edgar Condor, no, sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik po, no, sa partnership between po na NNC and the LGU of Kawayan Masbate. Sana po ay hindi magmaliw ang inyong suporta sa atin po at siyempre para na rin sa ikagaganda ng nutrition situation po ng ating mga kababayan dyan sa inyong mahal na bayan ng Kawayan Masbate. Naway palagi po kayong maging safe at healthy po, no, mga ka-nutrition natin dyan sa bayan po ng Kawayan Masbate. At susunod na po ang inaabangan ninyong recipe of the week na masarap at masustansya. So ano kaya ang masarap na recipe na baon po ni Recipe Princess CJ? Abangan po yan po sa pagbabalik po ng One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Narito na po ang inyong paboritong Recipe of the Week segment natin. Ano ba ang bitbit mong baon ngayong hapon, Recipe Princess CJ? Masustansyang hapon, Miss Jomay, isang masarap, masustansya at nakabubusog na recipe ang hatid ko para sa inyo mga kanutrisyon. Panalo ito para kina lolo at lola. Samahan niyo akong ihanda ang bola-bolang kalabasa at alugbati. Hep, 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 food safety reminder muna mga kanutrisyon. Bago at pagkatapos magluto, ugaliing maghugas ng mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig. Ikalawa, para sa mga ingredients na gagamitin, tiyaking nalinis silang mabuti, pati na rin ang mga gagamiting mga kasangkapan sa pagluluto. At ikatlo, linisin din mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan natin sa mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng bola-bolang kalabasa at alugbati. Ang mga sangkap ay 1 tasa ng kalabasa na hiniwa ng pino, 1 tasa ng alugbati na hiniwa ng pino, 1 tasa ng carrot na ginadgad, 1 piraso ng itlog na binati, 1 tasa ng harina, 1 tasa ng breadcrumbs, iodized salt at pamintang durog pampalasa, at 2 tasa ng mantika pang prito. Para naman sa paraan ng paggawa, una ay maliban sa mantika, paghaluing mabuti ang lahat ng sangkap at timplahan ng iodized salt at pamintang durog. Ikalawa, ihulma ng pabilog at ilubog sa mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay. At ikatlo, alisan ng mantika at ihain. Hango ito sa mga lutuing gulay, simple, mura at masustansya ng National Nutrition Council. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 23 pieces. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Thank you, Recipe Princess CJ. At syempre, sigurado tayo magugustuhan yan. Hindi lamang po ni Lola at Lola ang recipe na bigay mo sa amin ngayong hapon, kundi syempre ng buong pamilya. Sarap na, puno-puno pa ng sustansya. Kaya subukan nyo nang gawin yan, mga kanutrisyon, sa susunod ninyong pagluluto. At isang oras na masustansyang episode ng One Nutrition, One Nation ang napakinggan ninyo sa araw na ito ng Miyerkules. Ang oras ng programang sana po ay nakatulutan ninyo ng mga bagong kaalaman tungkol po sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan at syempre po ng ating mastong nutrisyon. Maraming salamat muli sa ating resource person na si Dr. Jose Leo Hiloca, board member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology, sa kanyang mga ibinahaging mahalagang impormasyon ukol po sa wastong nutrisyon ng ating mga older persons or senior citizens. Nais din namin pasalamatan si Station Manager Fel C. Monares ng Radyo Kahamugaway 106.5 FM mula po sa Kawayan, Masbate sa Bicol Region para po sa ibinahagi niyang update sa kanilang radio station. Kaisa niyo kami, SM Fel, sa hangaring maging matagumpay at mapaganda pa po lalo ang inyong programa upang matugunan ang malnutrisyon at syempre mas marami pang matulungan sa inyong bayan.
Ingat po kayo lahat dyan, pati na po ang ating mga konutrisyon dyan po sa bayan ng Kawayan, sa lalawigan ng Masbate. Nais po rin pasalamatan si One Nutrition Reporter at Recipe Juice si Cici Atinaldo. Siyempre, kasama na rin po ang ating masipag at magandang production staff na si Rocky Cordero. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga produksyon sa patuloy niyo pong makikinig at pagsuporta sa One Nutrition, One Nation. At siyempre, para lagi po kayong updated sa mga balita, gawain po ng NNC, hanapin niyo lamang po kami at i-like ang ating bagong Facebook page, ang One Nutrition, One Nation -- National Nutrition Council. Para naman po sa announcements, activities ng NNC, sundan niyo lamang po ang aming Facebook page na National Nutrition Council Official. At din po namin ibahagi ang First 1,000 Days PH Facebook page ng NNC na naghahatid sa inyo ng mga tips at mga bagong kaalaman tungkol naman po sa usapin ng First 1,000 Days. Tutok lamang kayo mga kanutrisyon dahil marami pa kaming bagong palabas na handog ngayong taon, kaya like na po at follow na. Hanggang sa muli, ito po si Jomay Tonggol na tuwi na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon. Stay safe. Station Radio Natin. Ako si Mark Angelo Onte, Safety Manager. Kagisnan ko ng uminom ng MX3 capsule ang aking mga magulang. Bahagi nito ng aming pamilya, kaya naman mahalaga sa akin ang MX3. Sa aking trabaho bilang Safety Manager, mahalaga na malusog ang pangangatawan. Dahil kung ito'y ating napabayaan, paano mo magagampanan ang role mo sa buhay? Ako po si Mark Angelo Onte. Araw-araw meron akong baong MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako yung umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Daw nagapasexy karagit sang tudo, sister! Ginailog talang ka kumare. Sa edad naton, kinahanglan gid sang exercise. Kagmayo gid ang tugon mo, maginom ako sang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Nagbaskog ang lawas ko. Hambal ko na gid sa imo, kanami sa lawas ang Mark Cafe. Ang mga biyanan ko man, Mark Cafe man ang ginainom. Pinasahigid yang natural nga panakot sang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Parehas ang brown rice extra, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali, ang stevia leaf extra kapampatamis. Ay, di naman si pare. Ato na sa kusina. Tapos na ba si magluto? Balo ka na na. Mar Cafe naman siya kuno. Mar Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Ang sarap ng natural. Mamakal na sa mga butika, grocery, kag supermarket sa inyong lugar. Ano ang Panamox Antibiotic Caplet? Ang Panamox Antibiotic Caplet ay isang bago at epektibong antibiotic para sa mga manok na available sa market ngayon. Meron itong pinakamataas na content ng amoxicillin, tylosin at paracetamol na mapabilis ang paggaling ng sakit at sugat, pisik, halak, ubo at sipon, diarrhea at lagnat ng manok. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa